Welcome to my vlog. So, andito ako ngayon sa Wow 199 Anli Samgyupsal. Isang branch nila ate dito sa Olivares. So, andito ako sa pinakalabas ng building ng builders. Ayan. Malaki kasing building na to. So, isa sila sa mga nagre-rent dito. Ayun. Tapos bandang dulo, magkakaroon daw doon ng pure gold. Diba? So malapit na yung pure gold sa kanila. So dahil wala pa naman masyadong customer, dahil maya pa yung busy time, bandang hapunan, dito muna tayo tambay sa labas. Maganda dito, sobrang napakahangin, malamig yung hangin, tahimik. Tapos may mga upuan, gaya yan. Ayan. May mga dumadaan ng mga sasakyan. So, dito muna tayo habang hindi pa busy. Dahil maya-maya, sigurado busy na naman kami. Grabe, ang bilis ng panahon. 10 months na pala ako dito sa Pilipinas. Malapit na mag 1 year. Parang kailan lang ako umuwi galing ng Saudi. So, magwa 1 year na dito. Medyo naiinip na din. May part-time na trabaho. Meron ding negosyo. Pero hindi pa siya ganun kaano sa kitaan, kaya nag-iisip ng panibagong source of income. Wala, mababa lang talaga yung sahod dito sa Pilipinas. So sa kagaya kong isang nanay na may mga anak na nag-aaral, wala talaga, sobrang napakaliit, hindi kaya kahit anong budget, hindi siya kakayanin. Kaya kailangan natin mag-isip ng ibang paraan para mas kumita pa tayo ng medyo malaki. So, malalaman natin by next month. Ay, grabe yung hangin, guys. Kung anong next na update ng ating buhay-buhay, char. Ang maganda lang talaga dito sa Pilipinas, pagka tuloy-tuloy yung puso, tuloy-tuloy yung pasok ng income. Kasi siyempre tuloy-tuloy din yung gastusin, lalo pag meron tayong mga estudyante, kaya dapat ganun talaga yung pasok ng pera. Hindi kasi pwede talagang sabihin na okay lang kahit maliit yung sahod. Nako, hindi talaga siya pwede. Sa mga single nga, hirap yung ganung kaliit na sahod. Paano pa kaya pag isa kang nanay na may mga anak na pinapaaral? Kaya kailangan talaga mag-isip ng iba pang source of income. Ayun, may bus pa Manila. Grabe dito, maganda talaga siya dito tambayan, lalo pag gabi, pero need yung mag-jacket dahil sobrang lamig. Ngayon nga na maaraw, malamig, so lalo pag gabi mas malamig siya. So, kanya-kanya kaming posisyon. Ayun yung isa sa mga staff ni ate. Ayun din yung isa na head staff nila. Ako naman, hindi masasabing talaga kasi part-time lang naman. So, kung gusto ko lang pumasok, dahil isa din sa ko na kumita. Kaya, yun. Wala din namang magagawa sa bahay. Kakatamad lang tumambay. Kaya dito na lang. Lalakas ng ano naman. Sulit din naman yung pag-uwi ko. Parang nainip na nag-enjoy
mainip dahil pag naisip mo yung gastos, pero nag-enjoy dahil pagala-gala dito sa Pilipinas. Pagka kung saan mo gustong, pwedeng umuwi ng probinsya, pwedeng dito sa Tagaytay, pwedeng doon naman sa pinsan ko. Kumbaga yung 8 years ko na nasa Saudi, na nakakulong lang sa bahay ni Madam, dito araw-araw na sa labas. Nasulit yung 8 years na walang labas-labas ng bahay, dito panay-panay labas. So pag magkatrabaho ulit, walang pagsisisihan kasi sulit naman yung uwi ng Pinas, diba? Pero ayoko na mag Middle East, napakababa din naman ng sahod doon. Okay lang yun sa mga yung parang nag-uumpisa pa lang, or kung yung mga balikan na pero tinaasan yung sahod, pwede na din. Ako tinaasan naman pero hindi siya ganun gaano kurito kasi mataas ng sahod. Tama lang talaga din yung desisyon ko na yun nung bumalik doon. Marami namang pwedeng applyan na ibang lugar. Malay natin sa susunod na mga buwan nasa ibang bansa na naman tayo. Char. Subok-subok lang sa mga bagay-bagay. Kasi nga sabi nga nila, kailangan mo lang subukan para malaman. Dahil kung wala kang sinubukan, wala ding mababago. 2024 na, kailangan na nating mag-focus sa buhay, sa mga plano. So bali yung nakarang taon walang focus pa yun. Joke lang yun. Parang easy lang. So pag nagkatrabaho ulit or nagkaroon ng chance na maging okay na yung takbo ng negosyo, kailangan na talaga magseryoso sa ipon, or kailangan magpundar ng iba pang negosyo, huwag na puro gastos. Dahil sobrang hirap sa budget umuwi ng Pilipinas na ganun lang yung pera, tapos after ng mga ilang months wala na, ubos na. Maswerte pa din ako dahil meron akong mga kamag-anak na pwede kong lapitan pagdating sa sa financial problem, tsaka merong mga kailigan. Kaya thanks God, it's a blessing. Bawi na lang ako pagka medyo okay na din takbo ng income natin. Choice. So ayun sila nakatambay. Ba't kaya ayaw mag-zoom? Ay naku, nag-music sa kabila. Uy, ang labig ng hangin. Parang din dito sa Tagaytay, parang yung sa Saudi na panahon ng taglamig, pero hindi siya ganoon kalamig. Paggabi lang sobrang lamig, na kahit may araw malamig pa din yung ng hangin, parang sa Saudi nga lang. So ayan, hello, kita nyo naman sabog-sabog ang buhok dahil sa hangin. Aray, look ang hangin. Kahit anong ayos mo ng supply dito, wala talagang mangyayari dahil sa sobrang
ng wow. Oh my God. Yung customer kasi nila dito, bandang tanghalian, tsaka hapunan. So, pag ganito oras, medyo tahimik. Maya-maya, mga 5 or 6 hanggang 9. Marami na naman kami customer. Ang lamig. Itong Olivares ni ate na branch, isa sa mga malakas na branch niya. Minsan sa isang araw kumikita sila ng 70, 60 mga ganun. So dito, ano kasi dito, daanan ng mga estudyante, tapos malapit din sila sa mga establishment dyan sa taas, kaya ayan mga estudyante sa ano. Minsan tropa-tropa din yung kumakain dito, mga estudyante, mga empleyado. Dinadayo nila yung mura lang kasi. Imagine 199, naka-unlimited pork ka na, tapos ang dami pang side dish. Kaya mabubusog ka. Hindi ka malulugi sa 199. Tapos pag mag 299 ka pa, meron pork and wings, meron din pork and beef. Kaya pangmasa talaga yung presyo, pero busog na busog ka sa ano nila, sa unlimited na pork and beef, pork and wings. Tapos minsan pag may stock sila ng seafood, unlimited seafood din, tapos unlimited side dish. Kaya siguro yung mga ano kumakain dito pabalik-balik din dahil sa mga magbabarkada, magkaklas. Yung lugar, malamig, mahangin. Tapos may tambayan pa sa labas. So, Ikaw ba ang pwedeng tanungan? bakit pa? Dito? Ay, hindi. Saan? Hindi ko po alam. Nakikiupo ka lang? Yes po, dyan po ako sa ano. Nakikiupo lang siya eh. Saan ba tayo magtatanong pagka? Dito ma'am, sa builders dyan sa kanila. Iwan mo yan sis. Iwan mo ikaw lang builders. Napagod na ako. Iwan mo ikaw lang magpupunta doon. Ha? Magkakaroon po kayo ng Hindi. tatambay lang.